Marami sa ating mga kapwa OFW, ang problema talaga nila is hindi binibigay ng amo yung indemnity or yung end of service. Totoo po yun, halos 90% or 99% yan po yung complaint ng mga kapwa nating OFW. So maraming mga amo hindi talaga nagbibigay. Alam nyo, yung katwera nila wala po sa kontrata. And totoo po yun, pero dapat meron po talaga tayo kasi nasa batas din po nila yan. Alam nyo, minsan yung mga amo natin, hindi nila lahat, maangan lang sila na wala. Okay, bakit akong amo ko meron, bakit yung iba meron? So bakit magkakaiba sila? Alam nila yan. Alam nyo bakit ko, paano masabi kung meron? Kasi po sila empleyado. Lagi ko sinasabi, kung empleyado tayo nila, mas empleyado sila sa gobyerno natin. Ang gobyerno ng bansa natin, katulad ko Saudi, ano po yan, talaga nagbibigay po sa kanila yan, lokal. Okay? So, dapat ibibigay din nila sa kanilang empleyado. Okay? Tayo yon, mga house worker. Dapat meron po tayong mga serbisyo. Pansin nyo sa Pilipinas, meron nga di ba? Dito pa kaya, napakayamang bansa. Hindi po totoo na wala po sa usapan po yan. Mismo implementation po ng batas natin yan. Lalo na sa Saudi. Okay? Meron po yan. Batas po nila yan na dapat meron pong end of service or yung indemnity ang mga household nila, kasambahay man yan or family driver, basta empleyado po nila. Okay, so may mga concern, karamihan dito, basahin ko lang tong mga concern din, magbibigay din po ako ng tip or advice dito sa aking channel. Guys, kung hindi pa po kayo naka-follow, okay, sa aking YouTube channel, so paki-subscribe, no? By the way, para lagi kitang update tuwing mag-upload. At saka i-click mo yung button all, yung subscribe all, para lagi kitang update sa mga ganitong content about OFW. Yan po yung focus ko kasi isa po akong OFW dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Sana magtulungan tayo. And then like and share this video para ma-spread po natin yung itong video para sa mga kapwa nating OFW na wala pa masyadong alam pagdating sa batas OFW. Okay? So, sagutin tanong ko, basahin ko lang para at least makarelate kayo. Baka mamaya yung tanong nyo is same sa tanong ng mga babasahin ko dito. Okay? So, ako sir, sabi ni, shoutout po sa iyo, Ma'am Loreni Kaakbay. Ayan, isa po nating OFW. Hindi, shoutout ko na rin kayo. Ako sir, 10 years na sa amo ko, ayaw nila ibigay talaga. Anong gagawin ko, sir, please? Ayan. May nag-comment din si Sab Kerry, sabi niya, ipaglaban mo yan, tapos umalis ka na dyan after mo makuha, change country ka. Yan. So, yung iba, ganun talaga ginagawa. Kasi guys, ito, 10 years, halos kaparehas ko lang, 10 years. Ito yung nagiging problema sa ating mga kapwa OFW. Matagal na, puro lang sila complain katulad nito, pero andyan pa rin naman sila. Sabi nga nung isa, paglaban mo, tapos kung ibigay man o hindi, mag-change country ka pa. Para sa akin, hindi na ako babalik pag ganun. Kasi imagine mo, bakit umabot ka pa ng 10 years? Guys, imagine mo, 10 years yan. Sabihin natin yung end of service, sabihin natin, every 4 years, 1 month na sahod mo ay naka 10 years siya. O kung ang sahod mo ay 1.5, o di sa 8 years meron ka ng 3,000 real. Depende kasi amo ko ang binibigay sa akin 2 years. Okay, yung end of service ko mo 1 month. Okay, yung iba naman 4 years. Yun talagang batas dito sa Saudi. Pero magkakaiba yung amo. Okay, sa akin, lamang kasi 2 years. Yung iba 4 years. Yun na nakasaad talaga 4 years. Okay, pero kahit paano, pera din po yun kung i-convert mo sa Pinas. Kaya wag nyong pababayaan na hindi nyo makukuha. Okay. Mamaya magbibigay ako sa inyo ng magbibigay ako ng tip anong gagawin. Tapos meron pa si Lane 28, sir, paano po ako tapos na kontrata, mag-renew po ako, pwede po ba kunin ko ang indemnity ko? Yes, pag tapos na po yung kontrata nyo, kunin nyo po yung indemnity nyo. For example, meron kayo 15 days, pwede nyo kunin yung end of service nyo or yung indemnity. Kausapin nyo yung employer nyo, kausapin nyo yung amo. Okay? Mag-renew po ako, pwede. Magre-renew siya. May amo na hindi nagbibigay ng end of service kasi nga hindi ka pa naman tapos kasi magre-renew ka pa, extend ka pa. So maaring vacation leave ang kukunin mo. May ganun. Kahit ako naman, renew ako, nag 4 years ako, 3 years. Hindi ko na mainingi kasi nagtatrabaho pa naman ako. Kunin nyo lang pag uuwi na kayo, exit na kayo. Okay, pwede naman yun. Yung iba naman nag-a-advance yung amo na nagbibigay. Depende yan sa amo. Sabi naman ni ayaw ko na, pangalan pa lang. Sabi niya ayaw na mga magbigay ng amo, sa nabihan na po. Ayan. So meron pa si shoutout sa units. Ay nako, iwan ko sa amo ko, bibigyan ako, hindi ka na
mag-after dyan, masaktan lang ako. 7 years na ako nagstay, walang dagdag sahod. So dagdag sahod naman yung problema niya. So isa din yan, problema. Huwag kayong papayag na every contract na wag madadagdagan yung sahod nyo. Kasi yes, nagmamahal po ang bilihin dito sa abroad. Sa Pilipinas nga nagmamahal, much more pa dito. So dapat magdagdag din sila kahit 100 real. Kung saan bang bansa kayo guys, sa Lebanon, Kuwait, dapat every contract, every 2 years, dapat may 1 month na 1 month may dagdag sahod. For example, ako Saudi. So nire-request ko lagi 200 real, okay, 300. Kung ayaw hindi kaya 200. O di pang internet ko na rin as a driver, o di ba? So pwede kayo mag-demand kung alam niyo naman yung trabaho niyo is hindi kayo basta-basta iwan at malaking responsibility at mabait yung amo niyo. Humingi kayo ng humingi kayo ng dagdag, wala namang masama doon. Okay? Pero pag hindi, umabot ka na ng 7 years, 10 years, mag-isip ka na. Kahit abutin ka ng 15 years, matigas ka, hindi ka tataasan. Kaya yun yung mahirap sa mga kapwa atin OFW. Nagre-reklamo, tuloy pa rin naman nandyan sila. Ako, hindi ko naman masisisi kung talagang hirap ang buhay. Diba? Ayan, so sabi naman ni Ma'am Ibin, wala kang makukuha kung sa Pinas ka mag-complain dahil walang tutulong sa'yo. Wala pang kabayan natin na nakagawa or makakuha ka doon. Ka nasa Pinas gaya ko, try ako, walang tutulong sa'yo. So tama, nag-reply din ako dito. Yan din po yung comment ko. Guys, about to indemnity yung pinag-usapan, ito yung mga comment to dun sa kabila kong account. Okay, so yun, tama yun. Habang nandito pa kayo sa abroad, dito po kayo humingi ng yung indemnity o yung end of service. Huwag nyo hintayin, umuwi pa. Wala naman kayo pupuntahan dun, wala kayo hingian. Kahit sabi mo gobyerno, wala yan. Ang end of service, direct to the point dun sa amo, sa employer natin. Okay, pwede yan. Habang nandito kayo, contact nyo yung agency nyo para kausapin yung agency mo. Lalo kung hawak ka pa ng agency mo, para sila yung makipagtawag do sa amo. Pwede yun para may ma-push. Yun, may last message. Pwede nagreklamo yung pinsan friend ko, magpapadala ng OWA ng letter sa amo niya tungkol yan. So, ibig sabihin ni Ma'am Maye, yung kanyang kaibigan pumunta sa OWA, no, para yung OWA ang magbibigay ng letter sa amo. Yung sulat na ibigay yun. So, marami ding proseso pag gano'n, dadaan ka sa OWA, sa sulat. Minsan, yung OWA natin, ang dami ding busy, hindi ka makakapag-reply, hindi ka nire-reply, o busy sa tawag. Kaya minsan, yun ang mahirap. Yan po yung problema sa atin. Okay? So, yun, ang tip ko naman, may bibigay, ito, about sa indemnity. So, nakakalungkot lang din, no? Pagdating sa benefits natin mga OFW, hindi na ibibigay ng tama. Umabot na ng 10 years, di ba? Sana sa Pilipinas, doon sa isa kong content, sabi ko nga, yung kung mga teacher, mga police, mga government employees sa Pilipinas may mga pension. Kaya ito, suggest magkakaroon tayo ng OWA pension. Yun yung pinaka-the best talaga. Automatic meron, di ba? At saka merong cash assistant pag uwi. Okay, 2 years ka mahigit, yun, meron ka ng kahit 1,000, 2,000, 3,000, malaking tulong na po yan sa aming mga OFW. Sana may isang politiko na makaupo lang. Kaya mag-ingat po tayo sa ibubuto natin na maka-OFW. Kasi ang hirap, mga benefits natin napabayaan lang. Wala makuha. Maganda yung pension, automatic may pension ka, di ba? Kasi ang laki nang naibigay ng naitutulong ng OFW remittance sa Pilipinas. Tapos hindi naman tayo nasusuportahan ng maayos isa-isa, di ba? May may problema ka man o hindi, uuwi ka ng maayos, dapat may pension, di ba? May cash assistance. Wala na yung chechiborty mga requirements, di ba? Lalo na kung province pa yung mga, di ba? Wala yung OWA, di ba? Ang daming proseso, dokumento, yun yung ayaw ng mga OFW, di ba? So maganda, may cash assistance at saka yung OWA pension. Yun OFW pension, yung ibig sabihin. Okay? Sana guys, kung isa kang OFW, tuloy lang, gawin nyo lang yung best nyo, gawin nyo yung trabaho nyo na maayos para wala po tayong problema. Sana maayos din po itong batas bilang isang OFW na magkaroon ng OFW pension. Okay? Again, share this video para marami po tayong i-share nyo po sa makapwa nating OFW makapanood para naman ma-aware sila. Okay, so continuous po yung content ko about OFW. Okay, so share ko yung knowledge ko, idea, abot ng aking makakaya. Okay, sana mag-ingat po tayo mga kababayan. God bless and bye.